ang baka o kambing ipinanganak ng dalawa ulo tiyak na magkakagulo. Paano pa kaya kung iisang barangay na tinubuhan ng dalawang pinuno? Maraming tao ang napapakamot ng ulo. Paano ba naman ilang buwan na sila litong-lito? Dahil sa kanilang barangay, dalawa ang kapitang gustong maupo sa pwesto. Kaya ang tanong nila, sino ba talaga sa inyo mga kuya? Elected po kami at kami po ang hinalal ng mga tao. I am the duly constituted barangay captain because I was the appointed barangay captain of the city mayor. Naku, nagkandaloko-loko na. Ang mga nasasakupan, sino ba ang kilalang kapitan? Ang pinaniwalaan kong kapitan, si Di Mapiles. Sanilaw. Si Jojo Di Mapiles. Sanilaw. Hindi ko alam. Naku, ang gulo-gulo, ano po? Hindi malaman kung sino talagang kapitan dito. Ang Department of Interior and Local Government naman o DILG, ito ang sagot sa nangyayaring kalituan. Ang nire-recognize ng aming kagawaran na punong barangay ng Pulong Maragol, Angeles City, ay si Mr. Joseph Di Mapiles. Pero sabi ng punong bayan ng lungsod ng Angeles, wait lang, hindi pa tapos ang laban. As far as the city is concerned, ang kinakilala, yung inupo natin na si Mr. Sanilaw. Labo-labo, parehong kontrapelo. Ano ba kasi ang punot-tulo ng lahat ng pagtatalo? Ganito kasi ang kwento. Sila ang dating nakaupo rito. Pero dahil sa mga naisang pangreklamo laban sa kanila, nung nakaraang taon, pinaalis umano sila sa pwesto. Yung pong isinampang reklamo laban sa amin, nagdesisyon ng ombudsman na tanggalin po kami sa aming pwesto. Kaya't Di Mapiles, out, law, in. They have meted the maximum penalty of dismissal from the service. Meron pa po silang kaso sa RTC, yung pong tinatawag nating anti-graft corruption practices, yung malversation, saka fraud against public treasury. Sa ganung kaso po talaga, hindi sila pwedeng umupo dahil meron po silang kasong kriminal. Kaya ako ang umupo bilang barangay captain. Base sa mga dokumento, halos 3 buwan umanong naupo bilang kapitan si Ginoong Lau. Pero sa desisyon ng korte, tapos na raw dapat ang maliligayang araw niya sa barangay hall. Noong Disyembre kasi ng nakaraang taon, naglabas ng desisyon ang korte ng apelasyon. Pinababalik na sa pwesto ang mga dating napaalis na grupo ni Kapitan Jojo Di Mapiles. Nag-run po yung aming petisyon at na-issuean po kami ng permanent injunction. Ako po yung papalit sa pwesto bilang barangay captain ng Pulong Maragol. Kaya sa takbo ng kwento, Lau out, Di Mapiles in na ulit. Solve na sana ang buto-buto, pero tila nagpatuloy pa raw ang gulo. Kami po kasi noon, nung pinaalis kami dito sa barangay hall, umalis po kaming payapa na walang anumang kaguluhan at walang anumang nangyaring tensyon. Subalit po sa pagkakataon na nire-reinstate na kami, hindi po namin sukat-akalain itong si Sanilaw ay nagtayo rin po ng separadong barangay hall. Kaya di po nilagay po namin dito para po hindi mahantala ang serbisyo sa aming kabarangay. Sinasabi sa mga tao, let's go, let's go. Pabayaan na natin sila nandyan, basta tayo o aalis tayo. Dalawa ang barangay hall. Dalawa ang kapitan. Dalawa ang konsehong pumipirma ng mga dokumento. Believe it or not. Napakasakit po ng naramdaman namin kasi bilang halal ng taong bayan, mga kabarangay namin, kami po ay masyadong naapi sa ganitong sitwasyon. Sa totoo lang, ang kabila sina lima kaupo, Joseph, napaalis na alam naman nila they are not recognized by the city mayor. Maliwanag po, niloloko nila ang mga tao. Imbes na makatulong, niloloko nila. Sa Angeles City Hall, hindi pa rin naman kinikilala ang mga dokumentong pirmado ni Kapitan Jojo Di Mapiles. Marami na pong dumulog sa ating tanggapan na kumukuha po sila ng barangay business permit dito, clearance dito sa ating barangay hall. At pagkadating po sa building permit and licensing office,
ay itinatanggi po nila ang aming mga ini-issuing barangay permits at sinasabi po hindi daw po tinatanggap yung sa aming galing.